natin sir, hindi matatawaran yung naitutulong ng fire volunteer sa Bureau of Fire, sa government tuwing may mga sakuna at may lalo na kung sunog. Pero siyempre dapat kailangang maingat pa rin lahat. May isang fire volunteer sa sunog sa Isla Bati sa San Juan City. Mahigit 1 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala. Bubong na lang napaiyak si Mark Sosimo, isang bumbero mula Tampalit Shadow Fire Volunteer ng Malabon. Magkahalo ang emosyon niya dahil sa gitna ng sunog, nakita pa niya ang ama ng 5 bata na pilit pumapasok sa loob ng nasusunog nilang bahay. Paresponde pa lang kami, yun na laging nasa isip namin na hindi namin bahay yung natutunog. Tutulong lang kami. Pagtas ng hirap, mararamdaman mo yung sarap sa pakiramdam kasi nagpapasalamat sila. Sometimes, the greatest sacrifice is not sacrificing your life, but living a life with sacrifice. Richard Gao, Deputy Fire Chief of South San Nicolas. I started here since 1995. Around 1994, newly grad. Most of my friends, some are fire volunteer. Meron ibang mga bumbero dito, ganon. Actually, nakakasama ko sila. That time, ang fire alarm is every day. Hindi siya yung sinasabing once a week, ganon. Almost every day. Sometimes magkasama kami, lumabas kami. After doon, sabi nila, kulang kami tao. Lika, samahan mo ako, tulungan mo muna kami. Actually, tumutulong lang ako. Then, kinausap nila ako. Kailangan talaga nila ng manpower, kulang talaga ng manpower. Sumama ka na. Yun, doon nag-start na ako here sa South San Nicolas. Being a fire volunteer, may laka-challenge talaga namin kung nakasave kami ng buhay na tao. Sa sunog kasi, almost common na sa amin eh. Every time na tumatakbo ka sunog, papatay mo yung apoy, exit. Sometimes nandito kami, like in QC, may nangyari, may natrap sa loob. Nandito lang kami. Actually, we're staying upstairs lang, naghihintay. Kasi formerly, hindi naman lahat ng alarm tatakbuhin eh. Ang nangyari that time, ang sinout doon, may natrap na family, isang buong family. That's the time talagang pagbaba, responde kami kahit na hindi pa umabot doon sa tamang alarm. Pero nag-usap with our OIC, okay, kunin natin. Kung kaya natin kunin yung pamilya, kunin natin. The whole family is trapped. Then, nakuha namin yung isa. Yun isa. Then, nung nakuha namin yung isa lang, pinilit namin iluwas the pasyente going to Manila. Sa time na medyo mahaba din ang frame doon, naligtas namin yun, nakuha namin yung isa. Pero yung sa amin, nakuha namin, nadala namin to Manila. Sad to say, yun lang ang nabuhay. Yun talagang pinaka-challenge talaga namin, talagang gusto talaga namin sa fire scene, mas ma-revive namin ang tao. Here in San Nicolas, they started in 1970. Formerly, ang sunog kasi nangyari dito, from going tong, let's say, nasunog ang Elcano. From Elcano, Asuncion, Haboneros, Santo Cristo, the whole, it's wiped out. Doon nag-start na ang Chinese community na kailangan gumawa ng isang team na tutulong sa mga nasunugan. That's the time, yun, our founder is Jotan, Jose Tan, na kinikilala talaga dito sa the whole Binondo. Kahit sinong matanungan mo, kilala siya. Siyang nag-start dito, which with our mga constituent around the area, mga Chinese community, diba? They donated without asking na sasabihin magkano ibibigay. Nag-start dito just for a fire pump na nakagulong lang, tas hatak-hatak. Then may mga nagbigay ng hose. Like yung ibang mga taga rito, bigyan kita 2 hose, bigyan kita 3 hose. So tendency,
nag-start siya tuwing may alarm kasi may ilog dito sa likod eh. Tuwing may alarm, either tatakbuhin, hatak-hatak ng tao, just drop off sa ilog, sisip-sipin yung tubig, hatak ng linya kung saan ang sunog, doon bobombahin. Doon nag-start ang South Manila since 1970 until nakita, naawa sa amin, pinahiram kami ng sasakyan. Yun ang hinahatak-hatak naman ng fire pump. Then afterwards, eventually, na may nag-donate ng isang ELP. Para may ELP na kayo, kabitan natin ng tangke. Ayun. Nagsimula nun, isa-isang kinabit. Until now, nakaset up na, ready for firefighting na. Nag-start kasi nun, lahat ng Chinese community dito, lahat ng nakatira dito sa Binondo, it's a fire victim. Doon nag-start, since lahat naman fire victim, meron konti, nag-contribute ng pakonti-konti. Hindi naman namin inas na, oy, kailangan magbigay ka how much, hanggang how much. Pero doon mo makikita talaga volunteerism. Kanya-kanya talaga naglalabasan eh. Every fire scene na lumalabas dito, lahat ng truck namin, kumbaga nakakamada na. Naka-ready na yung hose, lahat naka-ready na yan. So pagdating ng fire scene, latag na yan, dire-diretso na yan, lalaban na yan. After ng fire, pagkabalik, magre-refill kami ng water. Habang nagre-refill ng water, lahat ng hose nakalatag na. Aayusin namin for the next fire operation na. When there's fire alarm, get the fire extinguisher, pull the pin, then aim at the fire, squeeze and sweep. Konti. Lapit, lapit, lapit. Swipe. Sweep. Malakas lang apoy noon kaya hindi niya mapatay kaagad, kaya ginamitan din natin ng fire hose para at least mapatay yung fire. Actually, the fire extinguisher sometimes kaya patayin apoy, kaya lang sometimes hindi talaga kaya kasi it's the 10 pounds. Pero the usual sa mga fire establishment, residential, lahat sila naka 10 pounds eh. Kahit na fire volunteer kami, we have a big respect with the Bureau of Fire. We always, nagchat-chat kami, nag-uusap kami. And then they have, the BFP have COC training for all the fire volunteers need to comply. Let's say, pag gusto mo maging bombero, you have to train from BFP. So, here at South San Nicolas, our fire volunteers, lahat kami nag-train doon. With their part, they issue ang ID na certified na talagang you're also a fire volunteer. Actually, ang mentor ko talaga si Jotan. Kasi since nag-start ako dito, siya ang kasama ko noon umikot. Nakita ko talaga how the community respect him so much. For the whole Binondo, kahit pag nakasama mo si Joe dati, pag umikot lang siya, talagang nire-respeto talaga siya ng tao. Kaya nga sa amin, kahit nasabihin mo, anong hirap ng sunog, paano na hirap ng paglabas ng pag-rescue namin ng tao. Until now, we don't charge any. Kaya kung talagang gusto niya mag-contribute to South, tumatanggap kami. Pero we are not tumatanggap on the fire scene. Pagkatapos ng sunog, ito, abutan kita, hindi namin tatanggapin niya. We have our own headquarters. Meron kami pag nag-donate ka dito, i-issuean ka din ng receipt na nag-donate ka rito. It will be acknowledged by who. Pero iniiwasan namin talagang money talk. Ilang beses kami nag-rescue na talagang sobrang lakas ng, the alarm kasi dati ang alarm, general alarm. Sa loob ng fire scene, nakaka-rescue kami ng lives. Yun lang siguro pinaka-part na talagang pride talaga namin yun, lalo na pag na-rescue namin sa fire scene. Maniniwala ako mga fire volunteers, yun ang hinahangad nila. Maka-chance lang, kahit one chance lang, ma-rescue mo lang buhay ng tao, iba't iba impact sa amin. Pag nag-responde ka,
sometimes, syempre, hindi maalis na mali ng tao. Kahit na grupo namin, may pangayan yan. Part of it eh. Syempre, papagalitan mo or what. Dati kasi ang OIC namin, mga officer namin, yun, nag-start ako dito. Ang turo niya sa amin ganon. What happens in the fire scene, pagkagrahe ng truck, tapos na. Kaya nga sometimes we have our own meeting na nag-uusap kami. Ito dapat gawin natin ganon. Sa susunod wala ulit. Pero hindi, as much as possible, pinipilit namin na hindi nauungkitan yun nangyaring dati. Kaya sa amin, iniwasan namin, let's say, like kami, may pinag-aalagaan kaming pangalan. One of the history na yung South San Nicolas, talagang we instructed all personnel na hindi tayo, pagdating ng fire scene, hindi tayo hihingi ng anything from ano. O kasi, yun iba, perception ng iba, binigyan kita gasolina, tapos, naman ako. Sa amin, iniiwasan namin yun. Pero kung gusto mo tumulong, we have our own headquarter, yun. Kasi pangit tingnan pag sa fire scene, nag-aabutan tayo. Perception nun, sasabihin, kaya tumakbo ng sunog to kasi gusto magkapera eh. Let's say marami kami nakitang accessory sa loob. Naghubad kami lahat, bunkers, lahat binaliktad namin. Pinakita namin sa owner ng bahay. Wala kaming kinuha ni isa. Yun lang siguro, para kasi sasabihin mga volunteers, yun, sumali yan eh, pag naghahanap ng pera yan. Yan. We are currently here riding at South Engine. This is our 1,000 gallon engine fire trucks. Usually, as common, our fire alarm is being, we have monitoring fire alarms. Meron kaming, due to, we have a mother unit of fire brigade base. Sa fire brigade base, ando doon mga operator namin, yun ang nagsha-shout kung saan alarm. For example, there's alarm around Binondo. Magsha-shout AOR of Manila. So, alam na namin, Manila area na yung involved. Kaya lang, masakit man aminin, minsan kasi prank call. Kaya na, mahirap yung mga prank call na yan eh. Kala nila nagbibiro. Kasi, mga fire volunteers, nag-effort talaga para mag-responde sa emergency case. Kaya hopefully sana yung mga prank call, don't try to call na hindi naman totoong fire alarm. Sa fire station namin, diba? Every time na lalabas ang isang fire truck, meron kaming DPO, meron kaming OIC, officer. Ngayon, ang DPO, siyang driver, then OIC, then syempre mga firefighters. Usually sa mga officer nasa loob ng fire truck. Not unless maraming officer na sumama on that day, yun iba sa upper. Pero let's say, most of the fire volunteers kasi nag-start talaga, like me, nag-start ako naging firefighter. So nag-start kami sa taas na talaga ng truck. Then eventually, syempre, the long time na naging officer ka na, that's the time na sa loob na ng fire truck. Dito, while responding to fire scene, dito nagbibihis. At least medyo nakikita rin, pag palapit ng fire scene, medyo na-analyze kung paano mong didiskarten patayin apoy. In South San Nicolas, our area of responsibility is the whole Binondo. No, the Binondo itself, the Chinatown, the Chinese community, yun ang talagang area of responsibility namin.